Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mo panonood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So ang topic natin ngayon for today's reflection, kung ating pagninilayan ngayong araw na ito. Ano nga ba talagang basihan ng taong pinagpala? So sa mata ng tao o sa mata ng lipunan, ay ito yung makapangyarihan ka. Diba? May posisyon ka sa gobyerno, marami kang pera sa bangko, marami kang negosyo, marami kang mga property, at kung ano-ano pang mga karangyaan sa buhay. So, isa yan, di ba? Sa basihan natin bilang isang taong blessed o pinagpala. Isa lang yun. Kaya nga sabi sa Santiago, chapter 1 verse 12, mapalad ng taong nananatiling matatag, sa kabila ng mga pagsubok, dahil pagkatapos niyan, mapagtagumpayan ang mga ito, ay tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Guys, napakalinaw, di ba? So, ang taong pinagpala daw, ito yung matatag sa buhay. So, alam naman natin guys, lahat tayo hindi exempted. Lahat tayo ay dumaranas ng mga pagsubok. Mayaman ka man, middle class, o mahirap. Lahat tayo may pagsubok. Pero ang sinasabi ng mga mapalad, ito yung mga nagtatagumpay sa mga pagsubok. Pagkatapos nating maghirap sa ating mga pinagdadaanan, ay makakamit natin ng buhay na walang hanggan. So, ang tinutukoy dito ay yung buhay natin dito sa mundo. Di ba? Na kung ikaw ay hindi pa tatalo sa anumang uri ng kasamahan, bisyo, di ba? Droga, pagpapatay sa mga tao, di ba? Pagnanakaw, o kung ano pa mang kasamahan. Kung ikaw ay lumalaban ng patas, di ba? Nagtatrabaho ng mabuti, dumadaan ka sa proseso. Walang easy money guys, di ba? Hindi ka kaya iba magbebenta ng mga illegal na droga, magnanakaw, o kung ano pa man. Kung susunod ka, even though na dumaranas ka ng pagsubok, ay kaya mong labanan. Di ba? Kaya mo mapagtagumpayan dahil may tiwala ka sa Diyos at nananampalataya ka. Yan daw ang tunay na mapalad. At pagkatapos ng mga ito, habang nabubuhay tayo dito sa mundo, at pag tayo ay nagtagumpay, sigurado ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Darating yung araw na yun. Kaya ito daw, sa sakutan ng lipunan, yun na nga, yung kayamanan, posisyon, pera, negosyo at kung ano-ano pa. Kasama lang yan guys. Pero talagang pinaka mapalad ay yun na nga, yung makaraos tayo dito. Sa mundong ito, yung mga pagsubok na ating pinagdadaan. Maging matibay tayo. Ano man dumating yan, alam mo, di ba? Alam mo na may Diyos na tutulong sa iyo. Sa oras ng kahirapan, sa oras ng may mga karamdaman sa mga pamilya, di ba? Yung mga kaya nga, napakalungkot niyan. Di ba? Yung mga bagay na yan. Pero kung alam mo at matibay ang pananampalataya mo, ay talagang matatapos mo at mapagtagumpayan ang mga bagay na mga pinagdadaanan natin dito sa mundong ibabaw. Kaya sikapin po natin na makamit, di ba? At magtagumpay, maging matatag tayo sa mundong ito dahil sa tulong ng ating Panginoong Hesus. Di ba? Kaya yun ang nagiging motivation natin sa ating buhay na magtagumpay tayo. Na meron tayong Diyos na tumutulong sa atin, na anumang pagsubok yan, alam natin, kaya nating malagpasan dahil matibay ang ating pananampalataya at matatag. Hindi tayo natatalo. Di ba? May mga tukso dyan. Ang mabibigat na problema, yung iba guys, bumibigay na lang. Kinukuha na yung sariling buhay dahil sa tingin nila, hindi nila kayang lutasin ng mga problema dahil mahina nga ang pundasyon ng kanilang pananampalataya. Kaya yan po ang ating hihilingin sa ating Panginoong Hesus, na sana bigyan tayong matatag, diba? Malakas
na pananampalataya para mapaglabanan natin ang mga bagay. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na malubha ng karamdaman, problema sa pamilya, problema rin sa financial, sabayin mo ako sa napakasimpleng dasal. Kung kayo maniwala, magtiwala, lalo na ako kayo manampalataya sa ating Panginoon Jesus. Ano mga iyong kahilingan, itsak yun, pagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tayo pinalangin, Lord, you bless you all, kapatid namin na nanonood sa aking vlog na malubha ng karamdaman. Stage 4 cancer na may taning nasa buhay. Ipuhin niyo po, Lord, yung mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman para sa kanyang pamilya. At ganoon din po sa mga pamilya na nagkakagulo, nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ibalik ang magandang relasyon. Pagpikis-pikisin niyo po muli ang mga pamilya. At sa pinansan, Lord, na kailangan namin lahat. Lalo na kapatid namin walang-wala. Ultimo pambili ng 1 kilo ng bigas. Pinoproblema ko, pambili ng ulam, pambawon sa mga bata, at kung ano-ano pang mga pangailangan sa pamilya. So, lahat ng tininig namin, sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus, Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Jesus Christ, Thank you very much.